Nasa iyong hardin ka ngayong Setyembre. Sariwa ang hangin. Nagsisimula ng magbago ang kulay ng mga dahon. At ang kamay mo'y handa ng humawak ng gunting. Sa tingin mo, ito na ang tamang panahon para ayusin ang iyong halamanan ng rosas. Ihanda ito para sa taglamig. Tama. Pero hindi. Ang mismong mabuting intensyon na yan ay maaaring maging sentensyang kamatayan para sa iyong mga rosas. Ngayon, tatalakayin natin ang pinakamalaking pagkakamali na garantisadong papatay sa iyong halamanan ng rosas. At nangangako ako, magbabago ang iyong pananaw sa pag-aalaga ng reyna ng mga bulaklak tuwing taglagas. Sa loob ng maraming dekada, pinagtatalunan na ng mga hardinero ang tamang panahon ng pagputol ng mga rosas. Ang lohika ay nagsasabi, tanggalin ang lahat ng hindi kailangan sa taglagas para sa tagsibol. Ang halaman ay gumising ng malinis at handang lumago. Ang ideyang ito ay labis na nakatanim sa isipan ng marami, kaya't halos naging batayan na ng kanilang pag-aalaga. Ngunit ang kalikasan ay gumagana ayon sa sarili nitong mga batas, hindi ayon sa ating lohika. Ang rosas ay isang buhay na organismo na may sariling siklo. At sa taglagas, naghahanda ito hindi para sa pagputol, kundi para sa pagtulog. Sa paghimasok natin sa prosesong ito, naglulunsad tayo ng isang sunod-sunod na reaksyon na maaaring magdulot ng kapahamakan. Sige, alamin pa natin ng mas malalim. Ano ba ang pinakamatinding panganib ng paggupit ng rosas sa taglagas? Isipin mo, para sa isang rosas, ang bawat pagputol ng iyong gunting ay hindi lang simpleng pagpapaganda, kundi isang malakas na hudyat ng panganib. Hindi tumitingin sa kalendaryo ang halaman. Nararamdaman nito ang bawat pinsala. At ang tanging likas na reaksyon nito ay ang pagtubo. Akala ng rosas, dumating na ang tagsibol o inatake ito ng peste. Ibinubuhos nito ang lahat ng lakas at sustansya na inipon nito buong tag-araw at ginagamit ito para maglabas ng mga bagong usbong. At heto na sila, malambot, mapusyaw ang berde at punong-puno ng dagta. Ano ba ang masama rito? Sa tingin mo, ang problema, ang mga usbong na ito ay lubos na walang depensa laban sa taglamig. Wala silang sapat na oras para tumigas, maging kahoy, at magkaroon ng makapal na balat. Para silang mga bagong sundalo na ipinadala sa giyera ng walang pagsasanay at kalasag. At heto na, dumarating ang unang matinding paglamig sa gabi. Ang tubig sa loob ng mga selula ng mga batang usbong na ito ay nagiging mga kristal ng yelo. Ang mga kristal na ito, parang libu-libong maliliit na talim, ay pinupunit ang malambot na laman mula sa loob. Kinabukasan, makikita mo ang mga umitim at laylay na usbong. Pero hindi pa iyan ang pinakamatindi. Ang lugar kung saan namatay ang batang usbong ay nagiging bukas na sugat sa malusog at lumang tangkay. Ito ang magsisilbing lagusan para sa mga impeksyon, amag at bulok na masayang maninirahan sa huminang halaman at sisirain ito buong taglamig. Kaya ang iyong paggupit sa taglagas ay hindi lang nagdulot ng pagtubo, kundi lumikha rin ito ng perpektong kondisyon para sa tuluyang pagkamatay ng buong busye. Sige, baka sabihin mo, malinaw na sa akin ang tungkol sa malawakang pagpuputol. Pero paano naman ang maliliit na bagay? Gusto ko lang namang alisin ang mga kupas na bulaklak para maging malinis tingnan ng halaman. At dito nga nagkukubli ang isa pang bitag. Kahit pa isang nalantang bulaklak lang ang putulin mo, nagbibigay ka ng hudyat sa pinakamalapit na usbong na nasa kilikili ng dahon. Iniisip nito na oras na niya at maaari ring magsimulang lumaki. Siyempre, hindi ito kasing lakas ng senyas na dulot ng pagputol ng buong sanga. Pero sa pagdating ng malamig na panahon, kahit ang maliit at walang saysay na usbong na ito ay isang pagkawala ng mahalagang enerhiya.
Pero paano naman ang sanitary pruning? Tanong mo, ang pag-alis ng mga may sakit o nabaling sanga. Oo, ito ay maaaring gawin at dapat gawin anumang oras ng taon. Ngunit sa pagdating ng malamig na panahon, ang bawat hiwa ay kailangang gawin ng may labis na pag-iingat. Kailangan din itong pahiran ng garden wax o espesyal na gamot upang hindi maging daanan ng impeksyon ang sugat. Ngunit ang paghabol sa malinis na hitsura ng halaman ay direktang pinsala. Ang mga dahong nananatili sa mga sanga at maging ang mga hindi inalis na talulot ay lumilikha ng dagdag na sapin ng hangin. Ang likas na patong na ito ay tumutulong na protektahan ang pinakadelikadong bahagi ng rosas, ang liig ng ugat, mula sa biglaang pagbabago ng temperatura at nagyayelong hangin. Sa pag-alis ng lahat ng labis para sa kagandahan, hinuhubaran mo ang iyong rosa sa harap ng lamig, inaalisan mo ito ng likas nitong proteksyon. Ngayon, talakayin natin at iwasto ang isa pang napakapopular at mapanganib na maling paniniwala. Ang sabi nito, kung mas maiksi ang putol ko sa rosas sa taglagas, mas madali itong makakaligtas sa taglamig. Ang lohika rito ay tila matibay, mas kaunting sanga, mas kaunting pagsingaw ng tubig, mas mababang panganib ng pagyelo, at mas madaling balutan ang isang siksik na palumpong. Ngunit ang kalikasan ay gumagana sa napakaibang paraan. Isipin na ang mga tangkay at dahon ay hindi lang basta bahagi ng halaman, kundi mga imbakan. Sa buong tag-init, nag-iipon ang rosas ng sustansya sa mga ito, mga asukal, starch, at iba pang mahahalagang elemento. Ito ang kanyang estratehikong reserba para sa mahaba at malamig na taglamig. Pagdating ng taglamig, dahan-dahang bumababa ang mga sustansyang ito mula sa mga tangkay patungo sa mga ugat, nagpapalusog at nagpapatibay sa kanila. Kapag kinuha mo ang iyong gunting na pangputol at pinutol ang kalahati ng tangkay, literal mong itinatapon ang kalahati ng kanyang panustos sa taglamig. Inaagaw mo sa halaman ang mahalagang lakas na kailangan nito para makaligtas sa lamig at magsimulang umusbong ng malakas sa tagsibol. Kung mas maraming malusog at hinog na kahoy at dahon ang iiwanan mo sa taglamig, mas malaki ang pagkakataon ng rosas na matagumpay na makaligtas. Ang maikling paggupit sa taglagas ay hindi tulong, kundi isang tunay na pagnanakaw sa iyong bulaklak. Kinukuha mo ang pinakamahalaga sa pinakamahalagang sandali. Ngayon, dumako tayo sa pinakasukdulang punto na tiyak na magpapabago sa inyong pananaw sa paggugupit ng rosas tuwing taglagas, magpakailanman. Isipin niyo ang sitwasyong ito. Buong pagmamahal at pag-aalaga ninyong ginugupit ang inyong rosas tuwing Setyembre, iniisip na tinutulungan niyo ito. Tinatanggal niyo ang mga sobrang sanga at binibigyan ng magandang hugis ang halaman. Ang rosas, dahil sa natanggap na senyalis, gamit ang huling lakas na naipon nito sa buong tag-init, ay maglalabas ng maliliit at sariwang berdeng usbong. Napakasarap tingnan, hindi ba? Ngunit ilusyon lang yan. Hindi iyan mga usbong ng buhay, kundi mga usbong na nakatakdang mamatay. Kapag dumating ang unang matinding lamig, ang mga batang ito ng taglagas, ang unang manghihina at mamamatay. Ngunit hindi iyan ang pinakakakatakot. Sa kanilang pagkamatay, nagiging tulay sila para makapasok ang matinding lamig at mga sakit, palalim sa loob ng malusog at matitibay na tangkay. Kayo, sa pag-aakalang nakakatulong, ay siyang nagbukas ng pinto para sa tuluyang pagkamatay ng buong halaman. Isa itong klasikong kaso kung saan ang magandang hangarin ay nagiging sanhi ng kapahamakan. Ang inyong pagmamalasakit ay nagiging pagtataksil sa bulaklak na lubos na nagtiwala sa inyo. Kaya, simple lang ang pangunahing aral dito. Sa Setyembre at Oktubre,
huwag magsasagawa ng anumang matinding paggugupit sa inyong mga rosas. Ang pangunahing layunin nyo ay tulungan ng rosas na makatulog ng mahimbing, hindi ang gisingin ito. Takpan ang ugat nito, bigyan ng proteksyon laban sa hanging nagyayelo. Ngunit itabi muna ang inyong gunting hanggang sa muling pagdating ng tagsibol. Maraming salamat sa pagtapos niyo sa panunood ng video na ito. Umaasa ako na makatutulong ito upang mailigtas ang maraming hardin ng rosas mula sa maagang kapahamakan. Kung naging kapakipakinabang ang impormasyong ito para sa inyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi nyo mapalampas ang iba pang mahahalagang sikreto sa paghahardin. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Ano ang inyong karanasan sa pag-aalaga ng mga rosas tuwing taglagas? Maaaring nagawa nyo na rin ang pagkakamaling ito. O baka naman, may sarili kayong mga natatanging diskarte sa paghahanda ng inyong mga rosas para sa taglamig. Ibahagi ang inyong kwento sa comment section at pag-usapan natin iyan.